Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig sa channel na ito at magandang umaga po Kuya Chris. Sumulat po ako sa inyong programa para ibahagi ang kwentong hango sa tunay kong karanasan sa isang nilalang dito sa mundo na tinatawag na aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Teryo. Taong 2019 nang magsimula ang aking pakikipagsapalarang ito sa buhay. 19 na taong gulang lamang ako ng panahong yon. Ngunit pilit akong naghahanap buhay upang makaahon sa karalitaan. Naulila ako sa aking mga magulang nung bata pa. Lumaki akong nag-iisa at walang ibang maaasahang kamag-anak. Dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, napilitan akong pumasok sa mundo ng pagtitinda upang kumita ng pera. Sa murang edad kong iyon, naging tendero na lang ako ng puto binyan sa aming lugar. Bagamat nakakapagod ang aking hanap buhay araw-araw, wala akong ibang magagawa kundi ipagpatuloy ito, makakuha lamang ng sapat na kita para sa aking pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng hirap, masasabi kong marami akong suking mamimili sa lugar namin. Minsan, umaabot din ako sa mga kalapit na barangay para lang makapagbenta ng aking mga paninda. Ayaw ko kasing umuwi noon na hindi ubos ang aking mga panindang puto. Ganon ako kasipag sa trabaho. Isang hapon, nang mag-iikot na ako para magbenta, napadaan ako sa isang liblib na baryo hindi kalayuan sa amin. Bahagi pa rin ito ng binyan, ngunit bihira lang daanin ng mga tao. Papauwi na sana ako ng mga oras na iyon dahil halos mauubos na ang aking paninda. Subalit nagulat na lamang ako nang makakita ako ng isang matandang babae na nakahandusay sa gilid ng daan. Tila ba higit na nangangailangan ng tulong. Kaagad ko itong nilapitan at tinanong kung nararamdaman ba nito ang anumang kirot o hapdi. Kitang-kita sa mukha ng matanda na labis itong nagugutom. Bukas ang kanyang bibig, ngunit hindi na makapagsalita sa sobrang panghihina ng katawan. Mabilis kong kinuha ang natitirang puto at tubig mula sa aking dala upang ipakain at ipainom sa matanda. Lubha akong naawa sa kanyang kalagayan. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang may inabot sa akin ng matanda. Isang bato ang ibinibigay nito na tila ba'y simbolo ng malaking pasasalamat para sa aking pagtulong. Kinuha ko ang bato at ibinalot sa isang panyo bago isinilid sa aking bulsa. Pagkatapos noon, ay dahan-dahang tumayo ang matanda at nagpatuloy maglakad palayo, na tila ba ay bahagya ng nakabawi sa lakas. Sa pag-uwi, hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko. May halong tuwa at lungkot sa nangyari. Malungkot dahil nakita ko ang matanda sa ganong kalagayan. Subalit natutuwa rin dahil nakatulong naman ako sa kanya kahit papaano. Makalipas ang ilang araw, halos maging obsesyon ko na ang magbenta ng puto. Hindi ako tumitigil maglako kahit umuulan o masikip ang aking dibdib. Basta nakakabenta lang ako ng paninda araw-araw. Sapat na yon para sa akin. Parang may nagtutulak sa akin na ipagpatuloy ko lang ang aking pagtitinda. Lumipas ang mahigit 6 na buwan, ay tila parang biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa aking buhay. Unti-unti akong nakapag-ipon at nakapagpatayo ng sariling maliit na tindahan malapit sa aming tirahan. Nakapagtataka dahil halos araw-araw ay lalo pang dumadagsa ang mga customer. Mukhang dumadami ang suki kahit na hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro nga'y nagkaroon ako ng swerte. Taong 2020 nang maging mas malaki at mas maayos ang aking negosyo.
Sa tulong ng nananatiling dagsa ng mga suki, nakapagbukas na ako ng sarili kong tindahan kung saan ako nagtitinda ng puto binyan, dinuguan, at iba pang mga lutuing paborito ng mga mamimili. Sa dinami-dami ng customer na umuubos ng paninda, nagdesisyon akong kumuha ng isang katulong na siyang tutulong sa paggawa at pagbebenta ng mga dekalidad na puto't dinuguan. Matapos ang ilang panahon na paghahanap, natagpuan ko si Aling Bebang na isang balo at labandera sa aming lugar at may 5 supling. Kahit lampas 50 taong gulang na si Aling Bebang, masipag pa rin ito at wala akong duda sa kanyang kakayanan. Inalok ko siyang maging katulong sa aking tindahan at nang mapag-isipan ay pumayag naman siya. Unang araw pa lamang, kitang-kita ko na ang sipag at bilis ni Aling Bebang sa paghahanda at pagluluto ng mga paninda. Biyasan na rin siya sa pakikipagtalastasan sa mga mamimili. Talagang isang malaking tulong para mapalago ang aking negosyo. Dahil sa ambag ni Aling Bebang, mas nadadagdagan na ang puwang sa aking tindahan. Ngayon ay hindi na ako nahihirapan pa sa dami ng order at napapabilis ang pagluluto ng mas marami pang puto't dinuguan para sa unti-unting dumaraming mamimili. Sa awa ng Diyos, sabay kaming yumaman ni Aling Bebang sa loob lamang ng ilang buwan. Naging abalaman kami sa trabaho. Ramdam ko pa rin ang isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang patuloy na pagdaloy ng masaganang biyaya sa buhay ko at ng aking negosyo na tila hinuhubog ng isang makapangyarihang kamay. Palagi akong nagpapaabot ng tulong sa pamilya ni Aling Bebang bilang pagkilala sa halaga ng kanyang ambag sa aking kabuhayan. Napakalaking bagay para sa akin na nakatagpo ako ng isang katulong na ubod ng sipag at matyaga. Katangian na talagang hinahanap ko sa isang tao. Sa naging tagumpay ng aming negosyo, naiisip ko ring seryosohin na ang aking buhay pag-ibig. Isang gabi, nang magkatabi kaming maghapunan ni Aling Bebang, tsaka ko binahagi sa kanya na balak kong manligaw kay Aling Susan, ang hilaw na dalagang anak ng pinakamatandang konsehal sa bayan namin. Bagaman mas matanda sa akin ng 2 taon si Aling Susan, minahal ko talaga siya simula pa lang. Ang kanyang nakakalaway na ngiti at matatamis na ugali ang pumukaw sa puso ko. At sa tulong ngayon ng aking kinikita, kampante ako na magiging maayos din ang aming kinabukasan kung sakali mang pahintulutan niya akong makipagrelasyon sa kanya. Tahimik na ngumiti si Aling Bebang sa aking pagbubunyag. Subalit bakas sa kanyang mga mata ang isang masidhing damdamin. Parang halong tuwa at pag-asa, o kaya naman ay isang waring pagkakabalisa. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y may isang malagim na pangyayaring nagbabadyang ako'y masangkot. Tunay ngang hindi ko naagapan ng anumang peligro at doon magsisimula ang sanhi ng aking malubhang pagdurusa. Isang umaga noong tagsibol ng 2021, maagang pumunta kami ni Aling Bebang sa tindahan upang maghanda ng paninda. Mainit na ang panahon, kaya inaasahan ko ang pagdagsa ng mga customer sa hapon. Habang nag-aayos ako ng mga sangkap at kagamitan, biglang nag-alok si Aling Bebang na magluto siya ng espesyal na dinuguan bilang panibagong produkto na maaari sanang maibenta sa mga mamimili. Laking pasasalamat ko sa kanyang inisyatibo at idinagdag pa niya na pwedeng pagkakatambal sa aming tanyag na puto binyan. Makaraan ng ilang oras, amoy na amoy ko ang samot-saring mga rekado na ginamit ni Aling Bebang sa pagkakaluto ng dinuguan. Mukhang masarap nga ang itsura at talagang espesyal ang dating. Kaya't humingi ako ng plato at inanyayahan siyang samahan akong kumain
upang sa gayon ay malaman namin ang magiging reaksyon ng customer sa bago naming handog na putahe. Habang abala si Aling Bebang sa paghahain ng ulam at kanin, bigla kong naisip na umani ng kalamansi upang makagawa ng sausawan. Paborito ko kasing sausawan ng asim ng kalamansi na may halong maalat na patis. Kumuha ako ng ilang piraso ng kalamansi at dinala sa hapagkainan upang doon himayin. Subalit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Sa gitna ng aking pagiging abala, bigla akong nadulas at natapunan ng katas ng kalamansi ang nilutong dinuguan. Sa napakabilis na sandali, nag-iba ang anyo nito. Sa halip na makapal na maitim na sabaw, nagmistulang paa ng isang musmus na bata ang nilalaman ng pinggan. Napatulala ako sa nakita at agad na napuno ng takot ang aking puso. Bakit biglang nagbago ang dinuguan? Totoo ba ang aking nakikita o isa lamang masamang panaginip ang lahat ng ito? Tinanaw ko si Aling Bebang, ngunit mukhang hindi niya napansin ang pangyayari. Mabilis ko siyang hinarangan upang hindi makita ang laman ng pinggan. Bago pa man makapagsalita si Aling Bebang, agad kong nilusot ang plato papunta sa labasan at itinapon ang laman nito. Hindi ko na napigilan pa ang pagtakbo palabas ng tindahan. Gusto kong lumayo at hanapin ang kasagutan sa misteryosong pangyayaring iyon. Puna ko ring nanginginig ako sa takot habang tumatakbo palayo. Napagdesisyonan kong puntahan si Katemyo, ang kilalang albularyo sa aming lugar na tagapagpaganap ng ritual ng tahaw. Marunong siyang magbasa ng mga pangitain at magbigay ng payo sa mga natatanging kilos ng masasamang nilalang. Sigurado ako na may kinalaman ang aking nakita sa mga kakaibang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa tulong ni Katemyo, naisalaysay ko sa kanya ang tamang detalye ng nangyari ng umaga. Sa bawat pangungusap ko, bakas sa mga mata ng matanda ang pagkabahala hanggang sa kumunot na ang noo nito nang malaman kung ano talaga ang dinuguan ni Aling Bebang. Anak, nakakalungkot man sabihin ngunit aswang si Aling Bebang. Wika ni Katemyo. Ayon sa kanyang pagtuturo, isa itong paraan ng aswang upang makapanghawa ng kanyang sumpa sa ibang tao sa pamamagitan ng pagkain sa lutong yugto o bahagi nito. Kaya naman ako ang napiling target ni Aling Bebang. Napuno ako ng pangamba sa mga salitang binitawan ni Katemyo. Paano kung tuluyan na akong mahawaan ng sumpa ni Aling Bebang? Hindi ko na nga ba ito makokontrol pa? May paraan pa kaya ako para labanan ang lahat ng ito bago tuluyang maging alipin ng masamang kapalaran? Dahil sa takot, napagdesisyonan kong manatili na lamang sa bahay ni Katemyo magdamag at hindi na munang bumalik sa aking tindahan. Ayon sa kanya, malamang nababalikan pa ako ni Aling Bebang upang tuluyang maisakatuparan niya ang kanyang masamang balakin. Habang nag-iisip ako kung paano lulutasin ang suliranin ko kay Aling Bebang, biglang nasanggi ako ni Katemyo. May malumanay ngunit matatag na tinig siyang sinabi. Huwag kang matakot, anak. Nandito lamang ako para tumulong sa iyo. Subalit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ko pa rin mapigilang kabahan. Paano kung hindi sapat ang lakas ni Katemyo upang labanan ang kalabisan ng isang halimaw? Paano kung tuluyan na akong mawawalan ng pag-asa? Ang mga katanungang ito ang patuloy na pumipinsala sa aking isipan habang hinihintay ang gabi. Bandang 10:30 ng gabi nang marinig ko ang mahinang pagkaluskos sa bubong ng bahay ni Katemyo. Agad akong napatayo mula sa pagkakahiga at mabilis na dumiretso sa silid kung saan nagbabantay si Katemyo. Nakita ko siyang nakaupo sa hapag, umiinom ng mainit na tsaa
habang nakatitig sa bintana. Tila ba inaasahan na niya ang pagdating ni Aling Bebang. Sa isang iglap, tumayo si Katemyo at kinuha ang isang nakabalot na bagay sa ilalim ng kanyang lamesa. Nag-abot din siya sa akin ng isang matulis na kutsilyo mula sa kusina. Mukhang alam na niya ang dapat gawin. Maya-maya pa ay lumabas na si Katemyo ng pintuan at pumanhik sa bubungan. Sumunod naman ako sa labas, ngunit hindi ako umakyat at sa halip ay nanatiling nakatayo sa bakuran. Narinig ko ang mahihinang ungol ni Aling Bebang na tila ba'y nasasaktan habang pinagpapapalo siya ni Katemyo sa pamamagitan ng kanyang dala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumagsak mula sa bubong ang isang figura. Napatigil ako sa gulat nang makita kong si Aling Bebang iyon. Ngunit iba na ang kanyang anyo. Unti-unti siyang naging bruha na may mahaba at maitim na buhok, namumutla at nangingitim na pananangis. Pati na ang mga kuko sa kamay at paa nito ay mistulang matutulis na pangil. Nang makalapit ito sa akin, lumuhod na parang nagmamakaawa habang umiiyak at humihingi ng paumanhin sa nagawa niyang pagtataksil. Ayon kay Aling Bebang, matagal na pala niyang pinagdadasal na makahanap ng kapalit para maipasa na niya ang sumpa ng pagiging aswang bago pa siya tuluyang mawala. Sa awa ng Diyos, napagpasyahan kong patawarin si Aling Bebang at ipinayo ko na lamang na humanap siya ng lugar kung saan ay hindi na niya ako maaabala pa at sa kondisyon na hindi niya nasasaktan ng sinumang iba pang tao. Pumayag naman siyang tumalima sa aking mungkahi. Matapos ang nangyari, tuluyan ko nang ipinasara ang aking tindahan at ipinagbili ang lahat ng gamit doon. Napagdesisyonan kong lumipat ng tirahan at humanap ng trabaho sa Maynila. Ayaw kong manatili pa sa lugar naming iyon dahil sa baka sakaling bumalik ulit si Aling Bebang para guluhin ako. Bagamat mahirap ang desisyong iyon, wala akong magagawa kundi sundin ang tinig ng aking konsensya. Hindi ko nakakayanin pang muling makasagupa ang isang halimaw. Mas gugustuhin ko na mag-umpisang muli kaysa mamuhay sa takot at pangamba araw-araw. Kahit anong yaman o kayamanan ang maipon ko, wala iyong halaga kung hindi ko naman magagawang mabuhay ng payapa at masaya. Matapos ang mahabang paglalakbay, napadpad ako sa lungsod ng Pasig kung saan ay may lumang kaibigan akong nagtatrabaho bilang gwardiya sa isang pribadong kumpanya doon. Sa tulong ng aking kaibigan, nakahanap din ako ng mapapasukang trabaho bilang kargador sa pier na malapit lamang sa tinutuluyang apartment. Sa murang sahod na aking kinikita, nakakaya ko namang mabuhay ng simple at kontento. Sa paglipas ng panahon, natagpuan ko na rin ang babaeng nagbigay kulay at saysay sa aking buhay. Nag-umpisa kaming magkandara pa ng hindi inaasahan at sa awa ng Diyos, biniyayaan kami ng 3 masasayahing mga anak. Ngayong 15 taon na ang nakalipas mula nang makilala ko si Aling Bebang, bagamat natatakot pa rin ako sa alaala ng mga pangyayaring iyon, natutunan ko ring hindi lahat ay tungkol lamang sa swerte. May mga bagay talaga kasi tayong hindi kayang pangibabawan. Kung nagpatuloy lamang ako noon sa paghahangad ng kayamanan mula sa swerte, malamang na mas lalong nagdilim ang aking pag-iisip. Dahil sa aking masidhing pagnanasa sa material na bagay, sinantabi ko na ang kahalagahan ng pamilya, mga kaibigan, at maging ang pananampalataya sa Panginoon. Sa huli, ang mga aral na natutunan ko mula sa nakaraan ang patuloy kong isinasabuhay magpahanggang sa ngayon.
Natutunan kong hindi lang pala sapat ang salapi upang maramdaman ang tunay na kaligayahan. Lubos pa nga itong natatagpuan sa piling ng mga taong tunay kong minamahal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ang inyong kaistorya, Teryo. Mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ibabahagi ko lang po ang aking karanasan sa mga hindi pangkaraniwang mga nilalang dito sa mundo. Tulad na lang ng aswang. Nangyari ito noong ako'y binata pa lang sa aming lugar. Matagal ng panahon ang nakalilipas. Ako si Nilo, isang katamtamang binata ng aming baryo noon sa Negros Occidental. Maaga kong natutunan noon ang tradisyon ng tagay sa aking amang si Fernando. Madalas kasi siyang umuuwi ng may tama ng alak sa hapon, habang sinasalaysay niya ang kanyang mga nasaksihan sa kanilang regular na pag-iinuman ng mga magsasaka. Kung minsan, kapag napupuno ang kopa, ay ako na ang tumatagay para sa kanya. Masaya at katuwaan ang inuman para sa akin noon. Isang paraan upang mapalapit at makisama sa mga nakatatanda. Isang gabi, matapos uminom ng ilang tagay, nagkwento ang aking ama tungkol sa isang baryo na may kabundukan, kung saan nakatira daw ang ilang pamilyang aswang. Ayon sa kanya, sa tuwing may bagong salta sa kanilang lugar, ipinagluluto nila ito bilang handa sa kanilang mga bisita nang walang kalaban-laban ang naturang bisita sa kanilang mga panggigilit at pagsaksak ng tinidor at kutsara. Napapaisip akong hindi naman lahat ng mga mag-anak sa baryo na yon ay aswang. Gayunpaman, ay nag-iingat kami ng aking mga magulang sa tuwing mayroong imbitasyong pumunta roon. Bawal daw kaming tatanggap ng anumang pagkain mula sa baryong yon dahil maaaring may lamang-lamang loob ng tao. Isang araw, dumaan sa tapat ng aming bahay si Warren, isang kabataang nag-aaral din katulad ko sa kabilang bayan. Ito rin ang aking kaibigan sa klase. Kumusta, paring Nilo? Gusto mo bang sumabay sa akin mamayang hapon? Iimbitahan daw ako ng kaibigan kong si Jet sa kabilang baryo para makisalo sa kaarawan ng kapatid niya. Maraming pagkain at inuman daw doon. Sabi niya sa akin habang nakangiti. Oo nga, maraming pagkain at inuman sa baryong yon. Subalit alam mo bang, pinaghihinala ang marami ring pamilyang aswang doon. Sagot ko sa kanya. Natawa si Warren sa mga ipinagsasabi ko. Sus, Minilo, naniniwala ka naman sa ganyang katang isip. Kasama mo naman ako. Wala kang dapat ikatakot. Giit niya. Napaisip ako. Oo nga naman. Tama si Warren. Pwede kaming mag-ingat at magbantay sa isa't isa kung sakaling magkaroon ng hindi magandang pangyayari. Bukod pa roon, napakatagal ko nang hindi nakakalabas sa aming baryo. Maaari itong maging pagkakataon para makita ko rin ang buhay sa mga karatig bayan. Subalit bago pumayag, naisip kong humingi muna ng pahintulot sa aking mga magulang, si Tatay Fernando at si Nanay Rosa. Inay, Itay, pwede ho ba akong sumama sa kaibigan kong si Warren dun sa kabilang baryo? May kaarawan daw po kasi ang kapatid ng kanyang kaibigan. Magkakaroon daw ng salo-salo at inuman. Mahinahong pagtatanong ko sa aking mga magulang. Nagkatinginan silang dalawa. Kilala nila si Warren at alam nilang mabuting tao ito. Subalit mukhang may agam-agam pa rin sila, lalo na't sa baryong iyon gaganapin ang handaan.
Sige Nilo, pinapayagan ka namin. Pero kailangan mag-iingat kayo ni Warren ha. Manatili kayong magkadikit at huwag kayong tatanggap ng pagkain mula sa hindi nyo kilala. Babala sa akin ni tatay. At isa pa, dalhin mo ito. Dagdag pa niya habang iniabot sa akin ng isang supot na puno ng bunga ng kalamansi. Kinabukasan, sumakay kami ng jeep ni Warren patungo sa kabilang baryo. Sa biyahe, marami kaming napagkwentuhan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga pamilya ng aswang at ang payo ng aking mga magulang. Nangako siyang gagabayan niya ako at mag-iingat kami sa pagtanggap ng pagkain doon. Medyo kinabahan na rin siya nang marinig niya yon. Makalipas ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na kami sa baryo ni Jet. Isang maliit na bayan ito na napapalibutan ng mga burol at bundok kung saan nakatira ang mga magsasaka at mangingisda. Agad kaming sinalubong ng isang matangkad na binata na nakangiti ng malapad habang ang kamay naman namin ay magkahawak pang nakasaludo. Si Jet nga iyon. Kinuha niya ang aming mga bag at inakay kami patungo sa kanilang tahanan. Napansin kong sa daanan ay maraming mga tao ang tumitingin sa amin ni Warren na para bang sinusuri kung sino kami at ano ang aming ginagawa sa kanilang baryo. Bakit kaya ganito ang pagkakatingin nila sa amin? May agam-agam na namang sumagi sa aking isipan. Subalit naputol ang aking pag-iisip nang makarating kami sa tahanan ni Jet. Isang maliit ngunit masining na bahay na yari sa kahoy at sawali na may magandang hardin na puno ng iba't ibang klase ng gulay at prutas. Sa loob nito ay may nakahandang pagkain para sa kaarawan. Adobo, sinigang na baboy, fried chicken, imbutido, lumpia, pansit at iba pang putahe na bihira kong makita sa aming baryo. Napangiti ako nang makitang masaya ang pamilya at mga bisita ni Jet. Amoy na amoy ko pa ang mabango nilang handa na pagkain. Subalit biglang naalala ko ang mga babala ng aking mga magulang tungkol sa pagtanggap ng pagkain mula sa hindi kilala sa nasabing baryo. Umupo kami sa pagkainan kasama si Jet at ang kanyang mga panauhin. Nagpaalam saglit sa amin si Jet upang asikasuhin ang ibang bisita. Samantala, tinititigan ko lang ang mga pagkaing nasa harapan namin. Nagpipigil kumain. Bakit hindi ka kumakain, Nilo? Tanong sa akin ni Warren habang abala itong kumakain ng fried chicken at sinigang na baboy. Ang sarap, promise. Warren, natatandaan mo ba ang sinabi sa atin ng mga magulang ko tungkol sa pagtanggap ng pagkain dito? Mahinahong sagot ko. Oo nga pala. Biglang naalala ni Warren. Ngumiti siya at idinugtong ito. Pero mukhang mababait naman sila at masarap talaga itong lutong bahay. Tinignan kong muli ang mga pagkain. Napakasarap nilang tignan at amoy na amoy ko pa ang bango ng mga ito. Pero naalala ko bigla ang mga kwento ng aking ama tungkol sa mga aswang na marunong magluto ng napakasarap na pagkain gamit ang lamang loob ng tao. Kaya tinawag ko si Jet nang bumalik ito. Jet, salamat sa pagkain. Pero busog pa kami ni Warren. Maaari bang humingi na lang ng tubig? Sige, sandali lang ah. Sagot nito. Lumapit siya sa isang mesa kung saan may mga bote ng soft drinks at juice. Inabutan niya kami ng malamig na tubig. Salamat, tugon ko. Maya-maya ay nagpaalam muli si Jet dahil may bibisitahin lang daw siyang iba pang panauhin. Nang makaalis si Jet,
Agad akong kumuha ng supot ng kalamansi na ibinigay sa akin ng aking ama. Itinago ko ito sa ilalim ng lamesa para hindi makita ni Jet pag bumalik ito. "Tignan mo ito, Warren," sabi ko. Inilabas ko ang mga bunga ng kalamansi. "Wow, kalamansi. Anong gagawin mo dyan?" tanong ni Warren. "Alam ng aking mga magulang na delikado tayo rito, kaya ibinigay nila sa akin ito. Sabi ni tatay, kapag nilagyan ng kalamansi ang pagkain, lilitaw daw ang tunay na anyo nito kung sakaling gawa ito sa masamang paraan. Subukan natin." Dahan-dahang kinuha ko ang plato ng adobo at piniga ko roon ang 3 pirasong kalamansi. Sandali lang ang nakalipas nang bigla na lang nagbago ang amoy ng adobo. Halos mabahuan ako sa napakahapding ammonia smell nito. Napahawak ako sa aking ilong at naduwal sa baho. "Ano yan?" gulat na tanong ni Warren. Tumingin siya sa adobo at agad ding napatili. "Baho na nga. Parang amoy patay na hayop." Napatingin kami sa paligid. Buti na lamang at wala pang ibang bisita sa lugar na iyon. Tama nga ang mga magulang ko, Warren. Marahil ay gawa sa masamang paraan ng mga pagkain ito. Wika ko habang nanginginig. Bigla kaming napatingin sa pintuan nang may pumasok. Si Jet iyon. May dalang mga bote ng alak. "Kumusta mga pare? Okay lang ba kayo dyan?" bati niya sa amin. Subalit maya-maya pa ay napansin ni Jet na para bang may kakaibang amoy sa paligid. Agad niyang tinignan ng adobo sa mesa. "Hay nako mga pare, alam niyo bang kamag-anak ko ang gumawa ng mga pagkain yan?" wika ni Jet. "Mga aswang ang mga yan. At ikaw, Nilo, mukhang alam mo ang ginagawa mo ah. Buti na lang at nag-iingat kayo." Nagulat kami ni Warren sa sinabi niya. Hindi namin inaasahan na alam pala ni Jet ang tungkol doon. Akala namin magagalit siya. Ngumiti si Jet. "Huwag kayong mag-alala mga pare. Alam kong delikado kayo rito, kaya hinayaan kitang kumuha ng tubig kanina. Ayaw ko sanang mahawa kayo kung sakali." Paliwanag niya. "Salamat, Jet," tugon ko. "Pasensya na kung nagawa namin to sa handa nyo." "Okay lang yun, Nilo," sagot niya. "Mas importante na ligtas kayo ni Warren." Dagdag pa niya. Maya-maya pa ay dumating ang iba pang mga bisita para sa inuman. Kahit nag-aalangan kami, napilitan pa rin kaming sumali nang hikayatin kami nila Jet. Ipinagpatuloy namin ang aming kwentuhan habang umiinom ng alak. Sa kalagitnaan ng aming inuman, napansin kong tanging si Jet lang ang hindi umiinom ng marami. Tila ba pinipigilan niya ang kanyang sarili o baka na may tinatago siyang lihim na hindi niya gustong maungkat ng alak. Nang gabihin na ay medyo nalasing na ang iba naming kasama. Si Warren ay tulog na rin sa hapagkainan. Samantala, nanatiling nakatitig lang sa akin si Jet na tila ba may gustong sabihin. Maya-maya ay nagpaalam ito upang pumunta sa banyo. Sa pagkakataong iyon, dali-daling kinuha ko ang supot ng kalamansi at ipinahid ang katas nito sa bibig ng baso ng alak ni Jet. Pati na rin sa lugar kung saan siya kumuha ng inumin. Pagbalik ni Jet, ay agad niyang nalasahan ang pagbabago sa alak niya. Napatingin siya sa akin ng masama. "Ano bang nangyari dito, ha Nilo?" giit ni Jet. "Anong inihalo mo sa alak ko? Bakit nagbago ang lasa?" Nanginginig kong sinagot si Jet. Pasensya na Jet. Gusto ko lang malaman ng
Totoo. Napatitig lang sa akin si Jet matapos kong sabihin gusto ko lamang malaman ng totoo. Mukha siyang galit dahil sa aking ginawa, pero maya-maya ay ngumiti siya. Sige, halika muna tayo saglit sa loob ng bahay. May kailangan tayong pag-usapan. Anyaya niya sa akin. Napatingin ako kay Warren na tulog pa rin, bunsod ng kalasingan. Pero sumunod na rin ako kay Jet papunta sa kanilang tahanan. Nang makapasok kami sa loob, ay dumiretso si Jet sa kusina. Inalok niya ako ng tubig at umupo kami sa lamesa para makapag-usap. Alam mo, Nilo, hindi na dapat kita sisisihin pa. Ginawa mo lang naman ang nararapat bilang proteksyon sa inyong dalawa ni Warren, sabi ni Jet. Pero sana naintindihan mo rin na hindi lahat ng tao rito ay masama. Marami ring mabubuting pamilya sa amin, maliban lang talaga sa ilan. Tumango ako bilang pagpayag. Oo Jet, pasensya na talaga kung nagkamali man ako ng akala. Natatakot lang talaga kami dahil sa mga narinig namin tungkol dito. Ngumiti si Jet sabay sabi ng, wala yon. At least alam kong ligtas kayo. Pero sa susunod, kung bibisita ulit kayo rito, sabihan niyo lang ako ha, para masiguro ko na kayo ay aalagaan ng mabuti. Salamat Jet. Hindi namin makakalimutan ang ginawa mo. Tugon ko. Sandali kaming nanahimik hanggang sa muling magsalita si Jet. Alam mo, noong una ay nagulat din ako nang malaman kong naniniwala pala kayo sa mga aswang. Kwento niya. Akala ko noon ay isa lang silang kathang isip. Pero noong tumanda na ako at nakita ko na mismo ang kanilang mga gawi, napatunayan ko na totoo nga sila. Talaga Jet? Gulat kong tanong. Kaya pala alam mo agad kanina na may nilagay ako sa alak mo. Paano mo na lamang nagbago ang lasa? Ngumiti ulit si Jet. Subalit ngayon ay may lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, matagal ko nang alam ang sikreto ng aking pamilya, lalo ng aking tiyahin. Sila ang gumawa ng mga pagkaing nakahain kanina para sa karawan ng kapatid ko. Napalunok ako nang marinig ko yon. Kaya pala ganoon na lamang ang reaksyon ni Jet sa nangyari. Kaya pala alam mo kaagad kanina na mayroon kaming nilagay sa pagkain nyo. Wika ko. Pasensya na talaga kung nagalit ka Jet. Umiling si Jet. Wala yon. Ginawa mo lang naman kung ano ang tama para maprotektahan ang sarili nyo. At tama ka ng pagsusuri na gawa sa masamang paraan ng mga handa namin. Maya-maya ay bumalik si Jet sa kusina upang tingnan ang kalagayan ng aming mga kasama sa labas. Samantalang ako ay nanatiling nakaupo. Nag-iisip at namumuo ang damdamin. Kaya pala ganoon na lamang ang pagtanggap sa amin ni Jet. Alam na pala niya ang totoo tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit wala siyang magawa. Pagbalik ni Jet ay muling umupo siya sa harap ko. Nilo, kung gusto mo at ni Warren, maaari na kayong umuwi. Delikado na kayo rito, lalo't gabi na. Pasensya na kung hindi ko man lang kayo naprotektahan ng husto. Wika niya. Salamat Jet. Sa totoo lang, kinabahan na rin kami ni Warren eh. Mas mainam nga siguro kung makauwi na kami. Tugon ko. Tumayo kami at lumabas ng bahay, patungo sa pagkainan kung saan tulog pa rin si Warren. Ginising ko siya at muling nagpasalamat kami kay Jet bago kami umalis. Habang naglalakad pa uwi, naisip ko sa aking sarili sana ay makalabas din si Jet sa ganitong buhay balang araw. Nang makauwi na kami ni Warren, ay sinalubong agad kami ng aking mga magulang.
Halatang nag-aalala sila sa aming dalawa. Nilo, Warren, buti nakauwi na kayo. Kamusta ang biyahe nyo? May nangyari ba? Sunod-sunod na tanong sa amin ni nanay. Okay lang po kami, nanay. Walang nangyaring masama. Tugon ko upang hindi sila mag-alala. Subalit sa aking isipan ay iba. Dahil marami nga kaming napagdaanan ni Warren doon. Salamat po sa pagpayag niyo na makasama ko si Nilo. Iningatan ko po siya. Dagdag pa ni Warren. Warren, mukhang pagod na pagod kayo. Gusto niyo bang kumain muna ng hapunan? Alok sa amin ni tatay. Sige po, salamat. Masayang tugon namin. Talaga kasing nagugutom na rin kami dahil buong magdamag na walang laman ang aming sikmura. Habang kumakain, ay nilapitan ako ni nanay. Anak, pasensya na kung pinayagan ka namin ni tatay na pumunta doon. Alam kong delikado pero naisip namin na matuto ka ring makisalamuha sa iba. Wika niya. Opo, inay. Naiintindihan ko po kayo. Salamat din po pala kasi pinayuhan niyo kami na magdala ng kalamansi. Sobrang laki po nang naitulong nun para maprotektahan namin ang aming sarili. Tugon ko kay inay. Napangiti naman si inay nang marinig niya yon. Buti naman at nakinig ka sa payo namin. At higit sa lahat, anak, salamat din at ligtas kayong nakauwi. Pagkatapos kumain, ay nagpaalam na si Warren na uuwi na rin siya sa kanila. Nagpasalamat ulit siya sa aming pamilya bago siya umalis. Samantala, pumuesto ako sa aming sala kasama sina nanay at tatay. Alam kong curious sila sa nangyari. Kaya ikinuwento ko ang lahat. Mula nang makarating kami doon hanggang sa biglang pag-alis dahil sa panganib. Ay salamat at nakauwi kayo ng buong buo at ligtas. Wika ni tatay nang matapos akong magsalita. Delikado talaga doon kung saan maraming pamilyang aswang. Opo, malaki po ang utang na loob namin kay Jet dahil tinulungan niya kaming makaalis doon ng ligtas. Dagdag ko pa. Napaisip bigla si nanay. Si Jet, kapamilya niya ba yung mga aswang? Agad naman akong tumango sa tanong ni nanay. Opo, sila nga. Pero mabuti po si Jet kasi alam niyang delikado kami doon. Kaya pinapauwi niya kami para maiwasan ang masamang mangyari sa amin. Napakabuti naman ni Jet kung ganon. Komento ni tatay. Mukhang mabuting binata siya kahit may ganong kamag-anak siya. Tama po kayo dyan, tay. Pahayag ko. Sana po ay makaalis na rin siya sa pamumuhay na iyon balang araw. Maya-maya pa ay nagdesisyong kaming pumunta sa simbahan kinabukasan upang magpasalamat sa poong may kapal sa aming ligtas na pag-uwi. Habang naghahanda na kaming matulog, hindi pa rin maalis sa aking isipan ng mga pangyayari sa baryo nila Jet. Subalit sa kabila ng lahat, natutunan ko ang napakahalagang aral na huwag agad husgahan ang isang tao batay lamang sa kanyang pinagmulan. Si Jet ang isang halimbawa ng isang mabuting tao kahit marami siyang kamag-anak na masasamang nilalang. Kinabukasan, tama nga ang sinabi namin ng aking mga magulang na pupunta kaming mag-anak sa simbahan upang magpasalamat. Masaya akong nakasama sila sa pagdalo ng misa. Habang nakikinig ng sermon ng pari, paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili na sobrang swerte ko sa buhay dahil ligtas kaming nakauwi mula sa mapanganib na biyahe. Pagkatapos ng misa, ay dumiretso kami sa sementeryo malapit sa simbahan. Gusto kong bisitahin ang puntod ng aking lolo na namatay noong nakaraang taon lamang.
Nang makarating doon, nag-alay kami ng bulaklak at nagdasal para sa kanyang kaluluwa. Habang nakatayo doon, biglang may tumawag sa pangalan ko. "Nilo, kamusta?" Bati sa akin ng isang pamilyar na boses. Napalingon ako at nakitang papalapit si Warren kasama ang kanyang mga magulang. Kumuha din sila ng mga bulaklak upang ipagdasal ang kaluluwa ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. "Kumusta kayo? Buti nakauwi kayo ng ligtas kahapon." Bati sa amin ni Aling Linda, ang ina ni Warren. "Opo, salamat po. Swerte naming nakauwi ng buong buo." Tugon ko. "Ingat lagi ha. Delikado talaga ang mga lugar na maraming aswang." Dugtong na babala ni Mang Joey, ang ama ni Warren. Pagkatapos magdasal ay sabay-sabay kaming nagtungo sa labas ng sementeryo. Napagdesisyonan naming sabay na ring kumain ng agahan sa bayan. Habang kumakain, ikinuwento ulit namin ang nangyari kina Warren. Halos magkasing reaksyon sila ng aking mga magulang. Nag-aalala pero nagpapasalamat din na ligtas kaming nakauwi. "Nakakatakot naman pala talaga doon ah," wika ni Aling Linda. "Mabuti na lang at may mabuting Samaritano kayong nakasama." "Opo, si Jet po," sagot ko. "Kahit kamag-anak siya ng mga aswang, tinulungan pa rin niya kaming makaalis doon ng ligtas." "Mabuti naman kung ganon. Maswerte kayo at nakilala niyo siya. Hindi lahat ng tao katulad niya." Komento naman ni Mang Joey. Tama nga naman ang sinasabi ng magulang ni Warren. Napakaswerte naming nakasama namin si Jet na kahit ano pa man ang pinagmulan ay tinuring niya kaming mga bisita bilang kanyang pananagutan. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi kami nakauwi ng buo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na kami sa mag-anak ni Warren. Sabay naming tinahak ang daan pa uwi, patungo sa aming baryo. Habang naglalakad, maraming bagay ang tumatakbo sa aking isipan. Noon, akala ko'y puro masasamang nilalang lang ang matatagpuan ko sa biyaheng iyon patungo sa hindi pamilyar na lugar. Subalit hindi pala ganun kasimpleng hatol ang dapat gawin. May mabubuting tao, may masasamang tao. Minsan, nasa pagitan lang ang ilan. Tulad ni Jet, inako ang kanyang pinagmulan, ngunit nagpasya pa ring tumulong sa amin. Sa experience kong ito, lalo kong ang natutunang huwag maging mapanghusga. Ang tanging nararapat ay alamin ang buong kwento ng isang tao. At hindi batayan ng pagtingin dito sa kung ano ang kanyang kinabibilangang pamilya o lipunan. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Maraming salamat po. Ang inyong kaistorya, Nilo. Ngayong araw ng linggo, dumulog muli ang alaala ng nakaraan. Habang nakaupo ako sa salas at iniisip ang mga nangyari ilang dekada na ang nakakaraan, muli kong binuksan ng kahon ng aking mga alaala. Naisip ko, sana'y masaya ako sa pagbalik tanaw sa aking nakaraan. Ngunit alam kong hindi ito maaaring mangyari. Isang mapagpalang araw po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lola Sepin. Ibabahagi ko lamang po ang aking kwento at tunay na karanasan noong ako ay nasa kabataan pa lamang. Taong 1960 nang una kong makilala si Malia. Kabataan ko noon. Punong-puno ng mga pangarap at pag-asa. Sa aking murang isip, wala akong inaalalang masama sa mundo. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ko siya. Nauna niyang pinakilala ang kanyang sarili. Matalino at maganda si Malia.
Bihirang makita ang mga katulad niya sa aming maliit na pook. Nakipagkaibigan ako at walang pag-aalinlangang ibinahagi ko ang tungkol sa akin. Akala ko'y nahanap ko ang isang tunay na kaibigan na magpapasaya sa akin. Subalit maling-mali ako. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, may nakapagtataka sa kanya. Hindi katulad ng iba, parang may bahid ng dilim ang kanyang mga mata. At sa tuwing siya'y ngingiti, may taglay na misteryo. Subalit bilang isang musmus noon, hindi ko binigyan ng pansin ang aking nararamdaman. Patuloy lang akong nagiging masaya sa tuwing magkasama kami. Wala akong alam na ang lahat ng iyon ay magbabago. Sabado ng umaga nang bigla siyang dumating sa bahay namin. Alam niyang mahigpit ang aking ama. Kaya naman nagulat ako nang makitang naroon siya. Binati niya ako ng matamis, ngunit nakita kong may lihim siyang nais sabihin. Ibinalita ni Malia na kaarawan ng kanyang ina. Nais daw niya akong imbitahan sa kanila at gusto raw akong makilala ng kanyang pamilya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Sa isang banda, natuwa akong maging bahagi ng okasyon. Subalit sa kabila nito, may bahid na takot. Pilit kong tinanggihan ang paanyaya dahil alam kong hindi ako papayagan ng aking ama. Subalit pilit niya akong hinikayat. Hanggang sa pumayag na akong sumama. Kailangan ko lamang ng pahintulot mula sa aking magulang. Sa halip na pagbawalan, nagbigay ng kondisyon ng aking ama. Papayagan lamang niya akong sumama kung magdadala ako ng kalamansi bilang pananggalang laban sa anumang kapahamakan. Nooy hindi ko maintindihan kung bakit ko kailangan ng gayong bagay. Subalit tumanguna lamang ako at pumayag sa kanyang kondisyon. Lumakad na kami ni Malia patungo sa kanilang tahanan. Sa daan papunta roon, pakiramdam ko'y may sumusunod sa amin. Nakatitig ang mga mata ng mga tao na para bang may banta sa aming dalawa. Ngunit pinawi ni Malia ang aking mga alalahanin at sinabing huwag ko silang pansinin. Patuloy lang daw kami sa aming paglalakad. Matapos ang ilang sandali, nakarating na kami sa kanilang tahanan. Ito'y nasa dulo ng aming baryo, malayo sa ibang bahay. Sa labas, may mga bagay na nakasabit ngunit hindi ko mawari kung ano yon. Pumasok kami sa loob ng bahay at doon ko unang naramdaman ang pangamba. Isang mamantika at mabahong amoy ang sumalubong sa aking ilong na para bang may nabubulok na karne sa loob. Nilabanan ko ang pagkahilo at ipinagpatuloy ang pagpasok. Doon ko unang nakita ang ina ni Malia. May malalim at mapanghusgang titig na para bang sinusuri ang bawat galaw ko. Kinabahan ako ngunit pinilit kong ngumiti. Ipinakilala ni Malia ang kanyang ina at nagmano ako ng maayos. Inutusan kami nitong pumunta na sa kusina at doon maghintay habang hinahanda ang pagkain. Umalis siya sandali at naiwan kaming dalawa ni Malia. Nag-usap kami habang naghihintay ngunit pakiramdam ko'y may mali. Naamoy kong muli ang mabahong amoy na tila nanggagaling sa kusina. Bumalik si Malia at dinala ako roon upang kumain. Habang papalapit kami, lalong tumitindi ang amoy na para bang may bulok na karne. Nilapitan ko ang mesa at doon ko nakita ang pinggan ng pagkain para sa akin. Napansin kong kulay itim at may plema ito na para bang nilalangaw na. Sumilip ako sa paligid at nakita ko ang maraming uod na gumagapang sa sahig. Napuno ako ng takot ngunit pilit kong nilunok ang nerbiyos. Iniisip ko kung paano ko maaaring gamitin ang dalang kalamansi upang protektahan ang aking sarili. Sa wakas, dumating ang pagkakataong mag-isa ako sandali sa kusina. Kinuha ko ang kalamansi at dahan-dahang hiniwa gamit ang kanilang kutsilyo. Isinama ko ito sa aking pinggan at hinihintay kong magbago ng anyo ito.
Makalipas ang ilang saglit, unti-unting bumula ang pagkain. Lumabas mula rito ang isang daliri ng tao. Napasigaw ako sa takot at halos mahulog ang pinggan. Narinig ako ni Malia at dali-dali siyang pumasok. Itinago ko ang aking pagkain at nagpanggap na nakakita lang ako ng ipis. Subalit alam kong malapit na nilang malaman ang aking natuklasan. Tinawag si Malia ng kanyang ina at inutusang lumabas sandali. Yun ang pagkakataong kong makatakas. Dali-dali akong tumakbo at patungo sa pintuan. Subalit bago ako makalabas, napatingin ako sa bintana. Doon ko nakita na ang mga nakasabit sa labas pala ay mga lamang loob ng tao. Naroon ang mga bituka, atay, baga, puso, utak at iba pang lamang loob na nakakalat doon. Sa takot ko, tumakbo na lamang ako palabas ng bahay nang hindi na lumilingon pa. Kasabay ng aking mabilis na pagtakbo, narinig ko ang malakas na pag-iyakan mula sa loob ng kanilang bahay. Sigaw ng galit, iyak ng pagkalito, lahat iyon ay naghalo-halo. Ngunit hindi ko na pinansin pa at patuloy lang sa aking pagtakbo palayo mula sa mapanganib na lugar na yon. Nakasakay ako sa unahang dumaang tricycle at kaagad na umuwi. Sa bahay, hinamon ako ng tanong ng aking ama. Iniwan ko siyang naiinis sa akin. Ngunit mas pipiliin ko na iyon kaysa bumalik sa tahanan nila Malia. Matapos ang halos 70 taon, muli kong binuksan ang aking nakaraan. Kahit gusto kong kalimutan ang lahat ng yon, hindi ko makaya. Tanging ang panahon na lang ang makakapagpalungkot sa aking mga alaala. Kagabi, muling bumalik ang mga alaala. Sa panaginip ay nakita kong muli ang dilim ng gabi at ang malalim na kalawang ng mga mata ni Malia. Alam kong hindi ito panaginip lamang. Isa itong pagbabalik ng nakaraan. Naalala kong muli ang takot at pagkabigla ng gabing yon. Ang gabing sinubukang kainin ng mga halimaw. Magdamag na kaming nagdidiwang sa bahay ni Malia. Habang tumatagal ang gabi, lalong nagbabago ang anyo ng kanyang ina. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita kong unti-unting lumitaw ang matatalim niyang ngipin. Napakaitim at makakapal na buhok nitong para na bang balahibo. Habang ako'y naguguluhan, waring wala itong nakikitang kakaiba sa sarili. Tumingin sa akin si Malia sabay ngisi. Sa dilim, nakita ko ang kanyang mga mata na para bang nagliliyab. Ipinikit at binuksan ko ang aking mga mata. Subalit pareho pa rin ang tumambad sa paningin ko. Ang kaibigan ko ay nag-iiba na at sa loob-looban ko'y alam kong hindi na sila tao. Sepin, bakit ka natutuliro dyan? Halika't kumain na tayo. Ang sasarap ng niluto ng nanay ko. Anito sa akin habang ngumingisi ng pahamak. Sa tono lamang niya ay alam kong may lihim siyang balak sa akin. Tumayo na ang kanyang ina at pumunta sa kusina. Sumunod kami ni Malia. Pagpasok ay muling sumalubong ang mabahong amoy na para bang may nabubulok na lamang loob. Naku, Sepin, sorry sa baho Nagluluto kasi si nanay. Sabi ni Malia habang nakangiti. Sa lamesa, ilang pinggan lamang ang nilatag. Kitang-kita ko ang itim na nilalangaw na pagkain. Sa gilid ng mesa, may malaki ring lalagyan na puno ng uod at manggots. Sinubukan kong maging masaya at kalimutan ang aking ligalig. Subalit hindi ko mapigilang mangilabot sa bahay nila. Sa sulok ng kusina ay nakatambak ang mga butot balat ng patay na hayop. May mga nakabitin ding mga lamang loob
sa may dingding at pati na rin sa kisame. Mga atay, baga, bituka, puso't utak na nakaarangkada at nakakalat. Lahat ay may bahid ng apoy at pasok. Sa pagkabigla ko, napatingin ako kay Malia. Tumatawa lamang ito habang naghahain ng pagkain. Aba Sepin, bakit natutulala ka dyan? Halika na't bulalasin mo na ang lahat. Masarap to. Huwag ka nang mahiya. Anito sa akin habang nakangiti. Sa diwa ko ay puno ng gulat at takot. Hindi ko alam ang isasagot. Maya-maya pa, inalok ako ng inumin ng kanyang ina. Kumunot ang noo nito at may ngiting nakakatakot. Malamig ang tingin nito sa akin at tila ba may panghihinayang. Uminom ka muna bago kumain. Anito, habang inabot sa akin ang basong may kulay pula na inumin. Pinilit kong ngumiti at sinubukan kong lunukin. Subalit sa unang lagok pa lamang ay alam kong iba ito. Ang matamis at alat na lasa ay halos katulad ng dugo. Napuno ng takot ang aking dibdib habang tumatagal ang gabi. Sa tuwing magkukwentuhan ay unti-unting lumilitaw ang tunay nilang anyo. Nang mapag-usapan namin ang tungkol sa kapitan ng bayan, ay namula ang mga mata ni Malia. Ang kanyang boses ay napalitan ng malalim na pangangalit. Tila ba ay nangangalit ito dahil sa pag-uusig ng kapitan sa kanila bilang bagong dating. Habang nagkukwentuhan ay paminsan-minsan ay may tumatalsik na plema mula sa bibig niya. Sa tuwing ikinikwento naman ng kanyang ina ang tungkol sa masasarap na ulam, noong nakaraan ay nangingiti ito ng nakakatakot. May malalim at mapupulang marka sa gilid ng kanyang mga labi na tila mga natutuyong talsik ng dugo. Patuloy kong pinipilit ang ngiti. Ngunit ang takot sa aking kalooban ay patuloy na dumadaguntong. Lalo akong kinabahan nang biglang mag-aya si Malia na pumunta kami sa karinderiya sa labas ng bayan. Para daw mas makapag-usap kami ng maluwag. Wala akong nagawa kundi pumayag at sumama. Sa buong biyahe, natutulala ang aking mga mata. Humihiling na may makasalubong kaming sinuman, subalit ni isa ay wala. Nakaramdam ako ng pag-asa nang makita ang ilaw mula sa karinderya. Subalit natunaw iyon nang makita kong tanging kami lang ang naroon. Wala man lang palang open na karinderya. Tanong ko kay Malia habang kumakabog ang puso ko. Oo nga eh. Halika, may iba pa tayong pupuntahan. Kumindat ito sa akin at biglang hinawakan ng aking kamay. Tinignan niya ako ng mataman. Nakangiti na halatang may tinatagong balak sa isipan. Dahil sa takot ay hindi na ako makapag-isip ng maayos. Anong nangyayari? Ano ang balak nito sa akin? Marahil ay hindi na ako makakauwi pa. Napakabilis ng mga pangyayari. Isa-isang bumalik sa alaala ko ang mga detalye ng gabi ring yon. Noong muntik na akong maging pulutan ng mga halimaw. Matapos kaming magbiyahe ni Malia ay dumating kami sa isang liblib na dakong kagubatan. Ang puting buwan ng tanging ilaw na tumatanglaw. Walang anumang tao o bahay na makikita liban sa maliit na kubong nasa may puno ng kawayan. Halika Sepin, sa loob tayo ng kubo para hindi tayo papakin ng lamok. Wika ni Malia habang hawak ang aking kamay. Bakit kailangan pa natin pumunta rito? Hindi ba't dapat sa may karinderya? Kahit saan ba? Basta't may tao. Tugon ko na halatang nangangamba. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Ngiti nito sa akin. Ngunit hindi ako mapalagay sa kanyang salita. Patuloy ang mabilis na tibok ng aking puso.
tila ba ay sasabog na sa sobrang takot. Pagpasok sa kubo, ay nakakita ako ng mas nagpakaba sa akin. Tanging ilaw na lamang ng buwan ang sumisilip sa maliit na bintana. Pilit kong pinapayapa ang aking sarili. Subalit sadyang mapanglaw at madilim ang loob ng kubo. Puno ito ng mga bangkay ng mga hayop. Sorry ha, medyo hindi pa nalilinis tong lugar na to. Wika ni Malia habang inililipat ang ilang bangkay papalayo sa akin. Nandito kasi ako minsan. Nagpapahinga ako rito pagkatapos kumain. Sa pagkabigla ko, ay hindi ko na napigilan ang panginginig ng katawan ko. Bigla na lamang akong natakot. Nanghina at nanginig sa takot. Bakit kailangan pa naming pumunta rito? Ilang minuto na ba ang nakakalipas mula noong huling nakita ko ang sinag ng araw? Gaano katagal bago ako tuluyang mawala? Nang makita ni Malia na takot ako ay agad niyang hinawakan ng aking balikat. Huwag kang matakot ha. Wala kang dapat ikatakot dito sa tabi ko. Subalit wala na akong narinig. Sa sobrang takot ay tanging ang malakas na kabog ng dibdib ko na lamang ang pumupuno sa aking pandinig. Hindi ko napigilan ng luha ko. Lumuhod ako at nagsimulang humagulgol. Kuya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa hindi pagsunod. Kuya, gusto ko na umuwi, kuya. Wika ko na tila bata muling humihingi ng tulong. Nang marinig ni Malia ang pagsamo ko, ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Lumitaw ang mahahaba nitong ngipin, kasabay ng matatalim na kuko. Mukhang gutom na si Sepi na. Mukhang masarap. Tila ba ay nawala na ang anumang bahagi ng kasaysayan ng naging pagkakaibigan namin. Tanging ang kalupitan at kagutuman ang nangibabaw sa mga mata ni Malia. Tila wala nang anumang pakiramdam na habag o pagsisisi sa kanyang mga kilos. Pinahiga niya ako sa sahig at inangkin ang kanyang huling pamamaalam. Salamat sa lahat, Sepin. Masarap ka pa sa kaibigan. Kuya, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ko sa gitna ng mga hikbi, kahit na alam kong walang tumutugon. Ginawa ko ang lahat upang mailigtas ang aking kaluluwa. Subalit bakit ganito kadali para sa kanya? Dati kong pinagkakatiwalaan at inaasahang kaibigan si Malia. Pero sa puntong ito, ako na ang susunod na kakatayin at susunugin. Walang anumang bakas na pagsisisi sa kanyang muka. Wala na ngang kaibigan. Wala na ring awa at habag. Nanatiling kalmado ang mukha ni Malia habang sinasarahan ng mga pinto upang hindi ako makatakas. Huwag kang mag-alala. Mababaw lang ito. Hindi mo mararamdaman. Anito habang hinahawakan ng dahan-dahan ng aking liig. Wala na akong ginawa kundi ang manalangin. Habang unti-unting dumidilim ang paningin ko, sa isip ko'y napapatanong, bakit kailangang humantong sa ganito? Gaano karaming tao na ang biktima ng mga halimaw na ito? Magiging katapusan ko na ba ang gabing ito? Narito na ba ang panahon ng aking huling hantungan? Sa gitna ng mga katanungang iyon, isang bagay lamang ang alam kong totoo. Hindi ako handang sumakabilang buhay. Hindi sa ganitong paraan. Muli kong naiisip ang gabing yon. Ang gabing akala ko'y magiging huling sandali ko sa mundo. Naaalala ko ang bawat detalye. Ang matatalim na mga pangil ni Malia, ang mabahong amoy ng dugo, at ang lamig ng sahig habang hawak niya ang aking liig. Tumitig siya sa akin, nangangalit at gutom, handang kitilin ang aking hininga. Huwag kang mag-alala, Sepin. Mabilis lang ito. Bulong nito sa akin.
Sa pagitan ng malalim na hininga at mabilis na tibok ng puso ko, isang bagay lamang ang tumatakbo sa isip ko. Kailangan kong makatakas o mamamatay ako. Gamit ang natitirang lakas, pilit kong inalis ang kamay ni Malia sa leeg ko. Nagulat siya sa aking pagsisikap na makawala, kaya medyo nahawakan niya ako ng mahigpit. Wow ha, mukhang may lakas ka pa pala, Sepin. Sige, subukan mong makawala. Pang-aasar niya habang mas lalo pang hinihigpitan ang pagkakahawak sa leeg ko. Sa kabila ng hirap ng paghinga, patuloy kong pinagpipilitang makawala. Sa wakas ay natakot na si Malia na baka makaalis talaga ako, kaya inalis niyang pansamantala ang kamay niya. Ito na ang sandali. Gamit ang natitirang lakas, tumayo ako at tumakbo papalabas ng kubo. Naririnig ko ang pagsigaw ni Malia, nangangalit at nanghihinayang. Ngunit patuloy lang akong tumakbo ng mabilis at hindi tumitingin at lumilingon man lang. Mabilis kong tinakbo ang daan pabalik sa bayan. Sa kabila ng hirap sa paghinga at pananakit ng mga binti, pinilit kong magpatuloy. Alam kong kapag tumigil ako kahit sandali, ay mahuhuli niya ako. At kapag nangyari yon, tiyak na hindi na ako makakauwi pang buhay. Sa pagtakbo, naalala ko bigla ang mga salita ng aking kuya noong bata pa ako. Kapag naligaw ka o natakot, manalangin ka lang ng Ave Maria. At kapag naririnig mo ang sagot, alam mong may nakikinig sa'yo. Kahit hindi ako sigurado kung may makakarinig sa akin, ay ipinagpatuloy ko ang pananalangin habang tumatakbo. Sa bawat paa, bawat hakbang, patuloy ang pag-asa kong may tutulong sa akin. Nang marating ko ang daan papuntang bayan, sumakay agad ako sa unang dumaang tricycle. Tiningnan ko ang likuran at nagpasalamat ng walang Malia na sumusunod. Subalit kahit nakauwi na ako, hindi pa rin humuhupa ang takot na nararamdaman ko. Natatakot akong bumalik si Malia para gantihan ako o ang kanyang ina o sino mang kamag-anak nilang halimaw. Kaya nang makauwi, kaagad akong tumakbo sa kuya ko. Niyakap ko siya ng mahigpit, humihingi ng proteksyon mula sa mga hayop na iyon. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang mga ngiti ni Malia, ang mabahong pagkain, ang madilim na kubo, ang matatalim niyang ngipin. Agad naman akong naintindihan ni kuya. Nangako siyang hinding-hindi na niya ako pababalikin doon at mas lalong hindi niya ako papayagang lumapit o makipagkaibigan muli kina Malia kahit kailan. Matapos ang halos 70 taon, kahit marami nang nakalimot, nananatiling buhay ang alaala ng takot. Sa tuwing may naririnig akong kwento ng mga nawawalang tao, nag-aalala ako kung baka nahulog sila sa kamay ng mga gaya nila Malia. Sana ay walang sino mang maranasan ang aking karanasan noong gabing yon. Ang gabing halos masawi ang aking buhay. Sana ay wala nang ibang maging biktima ng mga gumagapang sa dilim. Batid ko sa aking puso na hindi na babalik ang mga nakaraang panahon. Ang mga barilan, ligaw na mga kabataan, pag-asa, pagmamahal, at takot na aking naranasan sa aking pagdadalaga. Ngunit sa kabila nito, patuloy kong binubuksan na parang isang libro ang mga alaala. Lalo na ang gabing halos mapahamak ako. Nakita ko ang mabibigat na kalawang sa mga mata ni Malia. Ang pagngisi ng kanyang inang na may taglay na kadiliman sa labi. At ang mabahong amoy ng dilim na nanloob sa munting bahay kubo. Naaalala ko ang amoy ng bulok at nilalangaw na lamang loob. Ang bawat detalye sa maliwanag na gabi o sa panginginig ng dilim ay naglalantad sa aking isipan. Napaisip ako kung bakit hinayaan ng langit na maranasan ng ganong kapahamakan sa murang edad ko. Bakit itinadhana akong maging kaibigan ng mga halimaw?
Bakit nila ako pinagdidiskitahan at pinlano akong lamunin? At higit sa lahat, bakit ako nakaligtas? Ang mga katanungan ay nananatili na kailanman ay hindi masasagot. Ito ang kalikasan ng alaala. Lagi nitong bubuksan ng pinto ngunit hindi masasabi ang sagot. Subalit kahit maraming hindi ko pa rin maintindihan, may mga aral naman akong natutunan. Ang pangunawa ng tao ay may hangganan at ang kanilang pagmamahal. Marahil may mga taong nagpapanggap lamang o malalim na kadiliman ng kanilang taglay. Subalit hindi dulo ng pag-unawa ang pagkabigo o pagkasawi ng sarili. Natutunan ko ring ang tapang ay hindi nangangahulugan ng pagwawalang bahala sa takot. Ang tunay na tapang ay nananatiling malumanay, kahit na ang tuhod ay nanginginig o puso'y mabilis man na tumitibok. At sa krisis na pagpipilian, ang tapang na humakbang. Kahit pa marahil siyang huling salita, ang siyang nagbibigay ng pag-asa sa takot. At higit sa lahat, ang paniniwalang may humahawak ng ating buhay. Sa kabila ng mga mapanghamong hadlang at pagsubok, ang siyang nagbibigay daan sa kaligtasan. Sa mga sandaling ikaw na lang ang natitira sa dilim, kapag ang lahat ng pag-asa ay nawawala, doon mo makikita ang liwanag ng pananampalataya. Sapat na sa akin na maalala ang aral na dulot nito. Natutunan kong maging mapanuri sa paligid. Magkaroon ng tapang sa panahon ng kagipitan at pananampalataya sa harap ng mga hadlang. Sa ngayon, sa pagbabalik ng alaala ni Malia at ng gabing yon, ay panibagong pagkakataong magpasalamat. Nagpapasalamat ako sa ikalawang buhay na ipinagkaloob. At mas higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa tagapagligtas na siyang humawak sa akin ng mga sandaling yon. Kung hindi dahil sa kanya, wala na ako rito. Malamang ay isa na akong alaala rin, tulad ng iba pang biktima ni Malia sa mga nakaraang panahon. At nang dahil sa kanya, buhay pa ako. At kahit anong subok pa ang dumating, mananatiling bukas ang pinto ng pag-asa at liwanag. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Maraming salamat po. Ang inyong kaistorya, Lola Sepin. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.